Salamat po. Yan. The mercy. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay tulad natin pagtanggap, ang unang pagtanggap natin sa Panginoon ay parang tayo, parang apoy. Talagang yung lahat ng, yung pag tayo tumanggap sa Diyos, yung pag-ibig natin sa Diyos ay talaga, kumbaga, kung ikaw ay Kristiyano, eager na eager ka. At talagang gusto mong sundin. Pero dumadaan ang panahon na bakit ito'y nanlalamig. Unti-unti, bagang nawawala yung interest mo, yung unang mong kaya nasabi ng Diyos, ibalik mo sa akin ang iyong unang pag-ibig. Kasi nararamdaman ng Diyos na unti-unti nalelesen. Hindi nawawala ang pag-ibig natin sa Diyos. Nalelesen. Dahil nga sa mga bagay na nagiging kaabalahan natin sa buhay. At yun nga ang sabi na, pero katulad din ng ating bagong kasal. Wow! Meron tayong monthly o kaya nobya. Ganyan, ganyan. Pero bakit matagal na natin kasama, nawawala na yung nawawala na. At ito ang realidad. Realidad natin na ang pag-ibig ay hindi narong mahal natin ang asawa. Pero yung mga unang araw ng ating pag-ibig, na mainit, nawawala. Hindi po ba nawawala? Kumbaga ay nawawala na yung date, nawawala na pero nung una, ay naku, mansari tayo lalabas. Pero pag naging abala ka, nagkaroon ka na ng anak, nagkaroon ka, nababawasan. Hindi nawawala ang pag-ibig at nababawasan. Pero ang gusto ng Diyos, nung una natin siyang inibig, ganoon din hanggang sa magtapos. Napansin ko nga talagang ang pag-ibig ay nalalamig. Katulad na sa inyo. Hindi nakatulad ng muna. Hindi nakatulad. Malamig ang asawa. Malamig dahil ngayon pa, matumanda na. Pero dahil nga sa yung mga kaabalahan o kaya ito din ang ginagawa ng kaaway para tayo sa isip ay, madami ka nang gagawin, hindi na kayo pwedeng mag-date pa. Sabi kayo na may mag-asawa na. Parang kinumpir ko na talagang ang pag-ibig ay ginagawa din ng kaaway para ito ay hindi maging consistent yung ating unang pagtanggap sa Diyos. At yun din sa asawa, sa mga anak, nababawasan. Talagang nababawasan. Kaya ang pinakamaganda nga, huwag magbago ang ating pag-ibig, lalo't higit sa Diyos. Dahil lang doon nga yung, kasi hindi ka sa ating tao na pag tayo nagawa ng kasalanan, eh hindi natin ini-apply agad yung ating pagpapakumbaba. Pinakamaganda talaga yung ikaw ay alam mong nagkasala o ano man, ikay magpakumbaba sa harap ng Diyos para yung mga bagay na gusto ng Diyos ay ating magawa. Pag-ibig, February, pero ika nga ay nalilesen din ang ating pag-ibig na babawasan. Yun lang po. Nagawa ko na ang connecting. Tutuloy ko yung kay Sister Mercy. Yung pag-ibig niya, pagmamahal. Talagang ramdam natin noon na nung tanggapin natin, ako po ay tanggapin ko ang Panginoon. Talagang andong igil na igil ako. Parang ayaw ko nang tumigil sa pagbabasa, mag-aral, anong gano'n. Hanggang sa, siyempre, yun nga yun, tayo ay patuloy. Tapos, sige, nagsisimba, nandoon. Pag naging busy na, nawawala na yun. Hindi na ako hindi ko siya, hindi na ako makakatid ng church dahil busy na yun ako. Doon sa parang naglalayo na tayo. Pero dapat panatili natin. Talagang, huwag umagwat. Huwag mawala sa atin. Kagaya na ako ng 2 araw. Busy ako ng Monday. 2 araw. Kahapon.
hindi ako hindi ako maka-join. Na-miss ko yung morning view. Pag minsan, sa busy, ito nawawala ang ating ano. Parang yun nga kay sister na talagang lumalayo. Pero dapat panatilihin natin yung pagmamahal natin sa Lord na yung ating pag-ibig sa Kanya. Na minsan talagang patuloy lang tayo na huwag aagwa sa presensya ng Panginoon. Huwag natin makikalo sa Kanya. Para hindi tayo mawala sa pagmamahal o mawala sa presensya ng Panginoon. Ganon yung, kaya tama yung kay Sister Version. Wala talaga. Nawawala. Sana yung pagmamahal natin sa Panginoon hindi ko alam ko patuloy lang. Yan po. Yun lang ako nag-aaral. Wala ako sa asawa ko. Binibisi ko pa. Busy ako. Kaya, kung naman ang pag-iisip ko nitong buhay natin. Ako sa mother side ko ay mga lahing Kastila. Sila, hindi pwede lumabas ng bahay na hindi importante. Sa mother side ko naman yung mga Katoliko naman, first cousin nga akong Madrid. Pero pag 2 taon sa Madrid, lumabas na asawa. Ako, Madrid, hindi nag-aasawa. Kaya, pa naman ay gusto lahat sa naranasan ko yung pag pakikisama. Mula nang ako'y makakuha dito sa Christian, ang aking pangalan na anak na narin pastor. Parang silang malayo na sa akin. At ito hindi na masyadong nagkakapunta din sa amin. Malayo din sila. Pag-igagat sila. Itibundok na. Kaya sabi ko, pag pinasensya na lang tayo. Malapit sa amin. Kaya ako'y parang magtitimbang-timbang ng kalagayan ko. At ito nga aking asawa, mahirap siya yung lahi nga nila, sakit na yun, ika, nabalan sa kanila. Wala na kami, ako'y maming Kristiyano. Wala na akong parang wala na akong panahon ng puro trabaho. Nagpapabasa nga, minsan-minsan na lang. Ni Pastora. Mga pinasawa minsan Sa lang. atin naman. Diyan Diyan ka lang, hindi ka naman makikita. kami kasi yung Hindi, kasundo lang sa tanda. Matandaan. ito, tatanda mo. Kaya, Ito nga. hirap dahil sa edad ko 74. Tapos ito si Sister Lena, nagkakalala. Nagtitiis ko rin yung aking hirap. Pero awa nito sa aking mga anak. Sariling sikat nila ng klasa ng pagkalusyon. Kaya, ang anak kong panganay, pastor. Ito na si Steve, teacher Jem ng pastor na rin. May isang anak akong pinili pa yung ka-filosofiya, yung panganay kong babae. Susunod ko sa panganay kong Hindi, sinusunod niya pa yan kaya anak ko na natin. Pagka-filosofiya ka, hindi na lang ako mag-aaral. Kala ko sa BBB. So, sabi mo pang Magsalita rin. Pero yung Facebook, sa kanilang pag-sisikat ng mga pag-aaral, alam mo, gusto na akong tapos. Yung pangalan ko lang na hindi ako magtapos ng college. Tapos ko itong Bible school. Kaya sabi ko, ano kung ba sa mga anak ko? Mga isip ko talaga ng sabi nila lang nila, napag-aral namin lang sila hanggang high school lang. College hindi namin kaya. Nasa thinking. Kaya hindi na kami pinapaulit sa dito. Mabigat ang trabaho doon.
Ikaw na kumawa. Ako na